nandito ka ngayon dahil ikaw ay binugbog ng barangay at pulis ng Naik. Oo, tama po. Ikaw yung nagpabarangay, ikaw pa yung hinold at binugbog. Opo. Kapitan, tinatanggi nyo na may mga tanod na nambugbog dito kay Jerry. Opo, wala akong ganun. Hindi po pwede sa pananungkulan natin yan. May pinadala sa aming medico legal. Malinaw dito na may nambugbog. Pero ang tanong, sino ang nambugbog? Sino ba talaga yung naputunayan na nangbugbog sa kanya? Meron ba talaga nangbugbog sa kanya? Wala po talaga, Sir Lee. Isa po dun sa mga taong nandoon, Sir. Wala pong nagsabi, Sir, na siya po ay binugbog. Ako po si Jerry Blase. Lumapit po ako dito sa hashtag ipabitag mo. Dahil po dun sa pambubugbog sa akin ng mga pulis noong March 26 ng madaling araw, 2024. Ang dahilan po kung bakit ako binugbog kasi noong na po yun, March 17 po, nag-post po ako sa marketplace ng refrigerator dahil nakabili po ako ng bagong freezer. Kaya gusto ko pong ibenta yung luma ko. Tapos mga alas 11 po ng gabi, may dumating po na Lalamove. Sabi daw po Lalamove, naka-close ban po sila. Tapos sabi ko po, ikakarga ko lang yung refrigerator ko kung nabayaran na ako. Tapos nung tinignan ko po, nag-send daw po siya ng 5,000 sa pangalan ni Rodel. Sabi ko, hindi ko kilala si Rodel yan, ba't kayo nag-send dyan? Pagkatapos po, umalis po yung Lalamove. Mga alas 12 po bumalik sila. Kasama na po yung katchat ko daw po na mga lalaki. Pero hindi ko po mga kilala yun, mga lalaki. Kasi ang katchat ko po babae. Tapos mga nagsisigaw po doon sa labas ng bahay. Gusto pong kunin yung rep. O kayang nanghihingi po ng 5,000 kasi nakapag-send daw sila. Jerry, diretso tayo sa sumbong mo. Nandito ka ngayon dahil ikaw ay binugbog umano ng barangay at pulis ng Naik. Tama ba? Oo, tama po. Ikaw raw ay napagbintangang scammer. Opo. Nagbebenta ka lamang ng ref sa marketplace ba ito, Facebook? Paano humantong sa pambubugbog? Ang ginawa ko po, yung lumang rep, ibebenta ko na lang para mabawasan yung gastos ko tsaka pangdagdag ko sa negosyo. So, meron kang buyer sa Facebook. Opo, meron pong nag-inquire po sa akin mga March 25 po ng hapon. Magkano presyo na pagdesisyonan nyo? 10,000 po yung naka-post po sa... Okay. Sabi niya, interesado daw po siya. Gusto niya kunin. Sabi ko, sige po. Sabi niya, bigay mo sa akin complete address mo tapos GCash number mo. Binigay ko yung GCash number ko na Jerry pong pangalan. Magkano yung sinend nung buyer mo? Nang sabi niya po, nai-sinend daw siya pero pagtingin ko sa niya, 5,000 po. Pero natanggap mo yung 5,000? Hindi po, kasi nakakita ko po doon, Rodel po yung pangalan. Rodel. Sino si Rodel? Si Rodel po, hindi ko kilala po. Hindi kayo nagkamali ng number? Hindi po, meron po ako dyan kopya ng conversation po namin na tama yung number na binigay ko. Nagsabi niya po, magbubok daw siya sa Lalamove. Lalamove? Opo. Para pick upin, okay? Opo. Tapos? Nung dumating po doon ng Lalamove, tinawagan ko po siya na magbayad muna bago ikarga yung Sabi ko sa driver ng Lalamove, kausapin mo muna yung nag-book sa'yo. Sabi ng Lalamove driver sa akin, wala po akong number nun, sir. Sabi ko, nag-book, binook ka ng tapos wala kang number. Pwede ba yun? Kung sino yung nag-book, dapat may contact siya dun sa driver. Opo. Pumunta yung Lalamove driver, hindi mo ibinigay yung rep, syempre. Hindi po. Wala pong sined na screenshot na nakapagbayad. Paano nahantong na binugbog ka ng mga barangay at pulis? Bali, umalis po yung Lalamove kasi hindi ko po binigay yung rep. Nung bumalik po siya, kasama niya po yung may mga lalaki. 5 po sila. May mga lalaking Yun kasama. daw po yung buyer. Pero yung kachat mo, yung umorder dun sa Facebook Marketplace, babae, lalaki? Babae po. Pero ang mga dumating sa inyo, Mga lalaki po. Walang babaeng pumunta, puro lalaki. Puro lalaki po. Nag-iskandalo po sila. Iniisip ko, mag-iskandalo sila para magbigay na lang ako ng pera. So anong ginawa Kaya mo? lumabas po ako, naka-short lang po ako ng pantulog. Wala pong bulsa. Naglagay ako ng cellphone dito sa gilid. Sabi naman nila, kutsilyo daw. Pagdating sa barangay, anong ginawa? Sinabihan ko po yung mga tao doon, hindi po nakikinig sa akin. Sabi daw po, may inaantay sila. Yung miyat-maya nagdating yung mga pulis, saka isang barangay, isang van po na barangay Tanod, tapos isang pick-up na pulis. Tapos pagdating po doon, nagpapaliwanag ako, hindi ako pinapakinggan, sigaw ng sigaw yung isang lalaki, balik mo yung pera ko. Yung lalaki na nag-skandalo, nandun na rin. Opo. Kasi ang nangyari dito, ikaw yung nagpabarangay, ikaw pa yung hinold at binugbog. Opo, binugbog po. Paano nangyari yung bugbogan? Hindi kaya nanlaban ka rin, yung parang nagmatigas ka, kaya nagkasakitan kayo. Kasi po, kasi dahil sa dami nila, may get po sila
Umigit kumulang Ayan, ano yung kulang-kulang CCTV na yan? 20. Pwede bang Yan ipakikwento? po nakaload po yung police po yung sumuntok sa akin dyan. Hindi. Ano yung mga tao na yan? Sino-sino yung mga yan? Yung mga barangay tanod po lahat yan. Okay. Ano yan? Tapos ka nabugbugan o habang binubugbog ka pa? Ayan po yung nakaload ako. Oo, ikaw yan, yung nakaluhod, Opo, tumayo. Opo. Bakit ka nakaluhod? Kasi may sinikmuraan ako ni El Camel po yung police. Sinikmuraan ka ng pulis. Opo, opo. Bakit ka daw sinikmuraan? Nakapusas na po ko niyan. Kasi gusto po nila magbigay ako ng pera. Sabi ko wala akong pera. Di ba dapat doon kayo nag-uusap sa loob ng barangay? Para kung sakaling may ganyan. Kasi dalawang panig yan. May side ka, may side din yung buyer. Bakit nasa labas kayo? Hindi ba kayo pinagharap sa loob ng barangay? Hindi po ni minsan, hindi po kami pinag-usap. Gusto lang nila, magbigay na lang kaagad ako ng pera para tapos na. Siguro kailangan natin kausapin dito yung barangay, no? Para magkaroon tayo ng linaw sa reklamong to. So nasa kabilang linya si Kapitan Daizon King Rolion Motas ng Barangay Sabang na Cavite. Magandang umaga po, Kapitan. Isa pong magandang umaga din po. Kapitan, regarding po dito sa lumapit sa amin, yung tungkol po dun sa nabugbog daw po ng pulis at ng mga tauhan natin sa barangay dahil daw po napagbintangan siyang scammer. Ano po ba yung nangyari dito, Kapitan? Ayan po, may transaction sila na ibinebenta yung rep. Ngayon, bilang representative ng buyer, inilala mo po pumunta dyan sa bahay ng seller. Tapos, ayun po, nagkaroon po sila ng ng komosyon kasi parang meron po silang hindi pagkakaintindihan. Kaya lang po kami dahil yung ay hinabulo ng patalim. Ng patalim. Opo. Sino po nanghabol ng patalim po? Ayun pong complainant. Si Jerry. Jerry Blas. Meron po ba, Kap, matanong ko lang po, meron po bang nakakita na nanghabol siya ng patalim? Meron po ba tayong witness? Bali, meron pong yung mga taga Bacoor team po na pumunta. Sila po yung saksi, pati din yung guard na nagbase sila sa guard eh. Tapos, ayun, nakuha naman yung patalim na yung pinanghabol ni Jerry Blasido sa ating Kami naman po ay bilang sa barangay, iniwasan natin magkaroon ng sakitan. Sir, yung pananakit, pinabubulaan lang po yan dahil ang kauna-una yan talagang ibinibiling ko sa ating mga barangay officials, sa mga tanod, unang-una, na hindi po pwede sa panunungkulan natin yan. Kap, may lilinawin lang po ako. Sorry to cut you po. Meron po ditong CCTV na makikita na may nagkukumpulang mga tao. I think mga barangay po ito at pulis siguro. At may nakaluhod. Ang sabi po ng complainant, siya raw po yung nakaluhod dyan kasi siya raw po ay parang sinuntok sa tagiliran. Wala naman po. At saka isa pa ho, marami nang pinagdaanan kasi yan. May nakarating na sa DILG naik at nagre-reklamo. Wala naman nung basihan. Wala namang matibay na basihan para ipagpatuloy ang kaso na yan. Ayun, nag-hearing din po sila sa IAS. Wala pong basihan. Ang sabi ni Kapitan Jerry, may na-recover daw na patalim galing sa'yo. Opo, pinasok nila yung bahay. Tapos doon nila kinuha. Okay. May salaysay po yung gwardiya nakuha ko sa lagbok. Na kinuwento niya po na kung anong nangyari sa loob. Kap, ang depensa niya dito, kami, bumabalanse lang din naman kami. Ang sabi niya po, parang yung patalim daw po, hindi niya dala at parang kinuha lang daw po somewhere sa bahay niya. Pinasok daw sa bahay, Kapitan. Siguro mas matibay kung yung pulis ang makakausap natin tungkol doon sa mga patalim na kasi kasama din sila sa pagresponde. Opo, Kapitan, ulitin lang natin na tinatanggi nyo na may mga tanod o kagawad na nambugbog dito kay Jerry. Opo, wala akong ganun. Walang ganon. Ay, Jerry, sinong walang nambugbog sa'yo? Ang nakikilala ko po din mga pangalan, si Bantag po, si Canlas, tapos si Jerome. Yung mga pangalan na yan, sino Opo, yan? yung mga tanod po. Mga tanod? Opo, mga tao ni Sigurado Kapitan. ka ba dyan? Opo, sigurado Nakikinig yung kapitan ng barangay. po. Opo, sigurado po. Makikita niyo po dyan sa CCTV kung paano po ako sinikmurahan ni Bantag. Pero Kap, if I may lang, ang isa lang malinaw din dito, may pinadala sa aming medical legal or mga pictures din ng mga pasa. So, malinaw dito na may nambugbog. Pero ang tanong, sino ang nambugbog?
Yun nga po ang questionable sir. Kasi una-una, saan siya nagpa-medical? Sa private hospital. Questionable nga ho yung ano niya. Kung tutusin, di ba dapat ang inaano natin, ino-honor yung sa public hospital tayo papa-medical legal. Kasi pwede namang gawin lang yan halimbawa Okay. Tsaka grabe naman kung may mga ganong pasana, sobra naman pa yata yun. Kap, sige po, can you stay on the line po? Siguro maganda rin na marinig din natin po yung panig siguro, Sir Carl, nung police po, no? Para at least yung investigation dito, para malaman natin. So tawagan natin ngayon ng si Police Lieutenant Colonel Chester Noel R. Borlongan, Chief of Police ng Naik, Cavite. Magandang umaga po, Police Lieutenant Colonel. Yes sir, magandang umaga po at magandang umaga din po sa inyong mga manonood sir at mga tagapakinig po. Matanong ko lang, ano ang information nyo tungkol dito sa nangyari involving dito kay Jerry Blase? Yes po sir. Sir, so nag-ugat po ang pangyayari na ito nang nanghingi ng responde ang barangay Sabang nang dahil sa may nag-aamok po umano. So agad naman nagresponde ang ating kapulisan at nalaman nila na ang dahilan pala ng nasabing insidente sir ay dahil sa lokohan sa transaksyon sa pagbebenta ng refrigerator. Ang involved nga po ay itong pong si complainant natin ngayon, sir, si Mr. Blase, ang nagbebenta, at si Mr. Hernale, siya po yung buyer. Mr. Hernale po ay taga Bacoor. Sir, ang kwento po ni Mr. Blase ay nagkasundo sila sa pagbebenta ng refrigerator sa halagang 5,000. Ngunit hindi pa nagbayad, sir, si Mr. Hernale kung kaya't hindi niya ibibigay yung refrigerator. Ayaw niyang ibigay yung refrigerator, sir. However, sir, ang kwento naman nitong si Mr. Hernale, yung buyer, ay nakapag-send siya ng payment through bank transfer. In fact, sir, doon sa mga responding police officers natin, nagpakita si Mr. Hernale ng proof of transfer at pinakita din niya yung mga messenger conversation nila ni Mr. Blase. Sir, na mga panahon na yon, napagdesisyonan na din, sir, na para mapatunayan ay tawagan ang number kung ano ang ginagamit na cellphone sa transaction. Yung tinawagan, sir, ng buyer, yung number na ginamit sa transaction, tumunog po yung cellphone ni Mr. Hernale. Bukod pa daan, sir, ay nagtestimonya po yung lalabog driver na si Mr. Rolando Rodriguez na ang transaction ay namagitan sa pagitan ni Mr. Blase at ni Mr. Hernale, sir. So dahil po doon sa mga ebidensya na pinakita ni Mr. Hernale, yung buyer, at sa kabilang banda naman, wala namang ebidensya na napakita, sir, si Mr. Blase, ay somehow napatunayan po na nagsisinungaling si Mr. Blase. So dahil po sa takot makulong ni Mr. Blase, accordingly, nakiusap na lamang siya na ibibigay na lang niya yung refrigerator because of possible filing of estafa case. So doon po sir sa kasunduan, lumagda naman po ng maayos si Mr. Blase at si Mr. Hernale. Nasa records po yun ng barangay. Mabanggit ko lang po, sirs, na nung nasa IAS po, actually nag-file na rin po si Mr. Blase ng kaso sa IAS against sa mga police officers natin. Nung nasa IAS po ay umamin po itong si Mr. Blase on record na hindi police ang nanakit sa kanya. Kaya nga po, sir, medyo masama natin kasi after all the stress na ginawa po laban sa mga police natin ay during the preliminary conference po, sa harap po ng ating kagalang-galang na IAS, ay sinabi niya po na hindi po pulis ang nanakit sa kanya. Napatunayan din po, sir, na nagpapalsipika siya ng dokumento na ebidensya sapagkat mismong, sir, yung lalamog driver ang nag-testify na gawa-gawa niya lang yung presenta niyang ebidensya na messenger conversation po. And then po, sir, yung mga ebidensya po na final niya po sa IAS, sir, it was not admitted, sir, dahil po yun po ay walang proof of authenticity, puro mga Xerox copy lang po na malalabo. Kaya on the other hand, sir, yung sa mga police officers naman po natin, lahat po yun ay na-admit ng IAS dahil po may proof of authenticity. Mismong yung buyer po na si Mr. Hernale, yung lalamog driver, pati po yung mga tanod natin na sabi ng testimonya
para po suportahan kung ano po yung tunay na nangyari. Sabi nga po ng ng mga barangay, kwento lang naman nila sir, kung tutuusin po, dapat ang ipinagtatanggol nila yung kanilang kapwa taga barangay Sabang, taga Naik din. Kasi yan po ay constituent nila. Residente. However sir, nung nalaman po nila na talagang parang iliskap yung mga dayo po, yung mga taga Bacoor, ay naman po, kumbaga kinonsider na lang po nila yung katayuan ng mga taga Bacoor at ang layo pa po ng pinanggalingan at iiskamin lang din pala. Yung po sir ang initial investigation po natin sir. Okay, so based sa investigation ng mga pulis, meron ba talagang pananakit? Kahit sabihin na natin na hindi pulis, okay, meron bang nambugbog sa kanya na barangay? Yung nire-review na po namin yung CCTV na malabo po talaga sir Ang according sa mga testimonies po nang nandun po sa paligid sir, ito po dahil nga po parang na siya sir, yung nagipit na siya, parang wala na siyang pupuntahan at may mga proof talaga sir na talagang nang-scam siya. Siya po ay nag-iiyak at nakainom po yan sir nag-iiyak at lumuhod po sir para po siya po ay hindi na po pasuhan at idalhin po sa station po, sir. Okay. So, yun yung dahilan kung bakit siya nakaluhod. Kasi meron CCTV dito na nakita na nakaposa siya para nakagitna siya dun sa palibot ng mga tao. Hindi ko lang sure kung sino-sino sa kanila ngayon yung barangay or yung police. And then, nakaluhod siya and then parang inassistahan siya na tumayo na lang. And then, dinala ata sa gilid or mobile siguro. Anong nangyari doon? Accordingly, sir, yung dadalhin na po siya sa stasyon, doon na po siya parang na-freak out na po siya dahil syempre siguro po, sir, ay ayaw nang makasuhan siya at makulong. Ngayon, yung tinanong naman po namin, sir, si Mr. Hernale, yung buyer po, kung willing ka bang mag-complain. Kasi kung di ka naman willing mag-complain, pagkasunduan nyo na lang sapagkat lang naman yan, sir, kumbaga yung refrigerator naman ang pinag-uusapan natin dito at hindi naman magpupush through sir yung kaso kung wala pong complainant. Okay, so matanong ko lang naman, pagdating naman dun sa sa pangbubugbog na parte, no? Sino ba talaga yung napatunayan na nangbugbog sa kanya? Meron ba talaga nangbugbog sa kanya? Kasi meron siyang pinapakita ng mga medical certificate and then meron atang pictures regarding dun sa kanyang pang-bruise sa mga mukha, pasa or something. So, ano yung connection nun? Yes po, sir. So, yung sa CCTV, sir, nag-conduct naman po kami, sir, ng investigation. Yung CCTV po na pinapresent niya, sir, sobrang labo. Hindi po talaga conclusive kung sino yung mga bumugbog sa kanila. Now, ang ginawa po namin, sir, so meron naman po, aside from the CCTV, of course, pwede rin naman pong testimonial evidence. Nag-conduct din po kami, sir, ng interview sa mga possible na witnesses. Wala po talaga, sir, ni isa po dun sa mga taong nandoon, sir. Wala pong nagsabi, sir, na siya po ay binugbog. So ganito na lang, ituloy na lang natin yung pag-uusap na to bukas and then we'll talk about it again. No? Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Chester Noel Borlongan. Okay po. Okay, si Cap, nandiyan pa ba? Ano pa ba si Cap? Opo sir, willing naman po kami bilang sa barangay. Willing po kami anytime. At ano mo pong ibato sa amin. Okay. Sige, Cap, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Hindi pa rito tapos ha, may continuation to, may part 2 po bukas. Okay, Sir Jerry? Okay. Kaya doon nagtatapos ang hashtag Ibabitag Mo ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag Ibabitag Mo.